Hello science fans! Isa rin ba kayo sa mga milyon-milyong netizen na na-excite pag may bagong chismis? Surely, napansin niyo na kung gaano ka-messy ang showbiz. Lalong-lalo na kung tungkol sa malalaking showbiz drama, like high-profile celebrity breakups. Breakup news from the biggest stars katulad ni Kath Neal, the hottest Philippine love team na naghiwalay after more than a decade of relationship, to Taylor Swift's regular breakup sa new boyfriends, hanggang sa nostalgic and recently trendy Rico Yan and Claudine Barreto's love story in the 90s, halos lahat ng tao ay napaka-invested sa paghihiwalay ng mga showbiz couples. But why are they making headlines in the first place? Sa likod ng kanilang kasikatan, ano ba ang meron sa kanila that makes everyone so interested? Kaya tara't aralin natin ang pinaka-interesting neuroscience information na tungkol sa pag-ibig at paghihiwalay. Alamin natin kung ano ang ginagawa ng pag-ibig sa ating utak, ano ang science sa likod ng mga paghihiwalay, at paano nga ba naiimpluwensyahan ng mga celebrities ang ating emotions. Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona at ako ang inyong resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. And I find it interesting na ang mga chemical reactions na nangyayari sa ating katawan ay pwedeng makaapekto sa ating mga ugali. Isa rin po akong teacher at lagi ko pong ine-emphasize sa aking mga estudyante ang importansya ng alam natin ang mga scientific explanations sa mga bagay-bagay kahit pa mukhang hindi sila scientific. And Siya is my science communication channel, kung saan sinashowcase po natin ang science in everyday happenings. Ano bang nangyayari sa ating mga utak pag tayo ay in love? First things first, para maintindihan natin kung bakit masakit makipaghiwalay, kailangan muna nating pag-usapan ang pag-ibig. So, tanungin ko muna kayo, have you ever been in love? Isipin niyo yung mga magical moments na pinapakita sa mga pelikula at sa mga libro. Yung butterflies na nararamdaman natin sa ating tiyan, yung constant daydreaming, yung pakiramdam na para kang nasa cloud9. Bakit nga ba nangyayari ang mga ito? Kasi pag in love ka, ang utak mo ay napupuno ng mga chemicals katulad ng dopamine, oxytocin at serotonin. Ang dopamine o ang feel-good neurotransmitter ang nagbibigay sa iyo ng isang napakasarap at napakagandang pakiramdam pag nakikita mo ang iyong crush o ang iyong partner. Ang oxytocin naman, na kilala rin bilang isang love hormone, ay tumutulong sa ating mag-bond at mag-build ng tiwala. Samantalang ang serotonin ay nakakaapekto sa ating mood at nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo'y nasa isang maayos at safe na lugar. At pagdating naman sa nangyayari sa ating utak, after looking at people who are madly in love under a brain scanner, ang nakita ng mga mananaliksik ay ang ventral tegmented area or ang VTA ang pinaka-active na portion ng ating utak. Ito ang parte na nagpo-produce ng dopamine na siyang kumakalat sa iba pang parte ng ating utak na nagbibigay sa atin ng energy, motivation, at craving-like na pakiramdam. So, biologically speaking, ang pag-ibig ay isang primal mating instinct na na-develop ng milyong-milyong taon na ang nakalipas para ma-focus natin ang ating seductive energies on a single target para masimulan ang proseso ng reproduction. Pero, pag pumalpak na ang lahat, bakit nga ba napakasakit pag naghihiwalay na? Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga taong dumaan sa paghihiwalay, naipakita na may similarity sa pagitan ng mga taong na-reject ng mga taong minahal nila, tulad ng isang ex-boyfriend o ex-girlfriend, at sa mga taong nakaka-experience ng withdrawal from addictive substances. Pero bakit nga ba ito nangyayari? When someone breaks your heart, yung parte ng utak mo na gumagana nung ikaw ay in love, ay siya ring responsable sa pag-process ng sakit na nararamdaman mo. At according sa mga research, ang sakit na nararamdaman natin sa isang 7 seconds na physical pain pag sinuntok ka o kinurot ka
ay katulad sa nararamdaman ng mga tao na dumadaan sa paghihiwalay. Ang utak natin ay nagre-react ng parehong paraan sa parehong uri ng sakit, kahit na maiksi lang yung isa at yung isa naman ay medyo mahaba. Sa ganitong proseso, ang anterior cingulate cortex at ang insula ang siyang gumagana. Kaya't pag tayo'y dumadaan sa heartbreak, para na rin tayong literal na sinuntok sa ating tiyan. Bumabagsak ang levels ng ating dopamine, kaya tayo nakakaramdam ng depression at nawawala ang ating motivation. Samantala, ang cortisol na siyang stress hormone ay tumataas, kaya tayo rin ay nakakaramdam ng anxiety at emotional distress. Kaya ang heartbreak ay hindi drama-drama lang. According sa mga pag-aaral, ay pwede itong mag-cause ng mga simptomas katulad ng sa pagluluksa at pagkawalan ng mga taong minamahal natin. Kaya't hindi rin nakakabigla kung pwede itong mag-cause ng depression, anxiety, at pati na rin suicidal thoughts. Ngayon, imagine niyo yung mga tao na pinagdadaanan yung matinding sakit na ito, pero nandun din sila sa public eye. Ang mga celebrities na iniidolo ng marami ay kailangang pagdaanan ang heartbreak na ito habang tinitingnan sila ng mga fans at ng media. Pero bakit nga ba pakiramdam ng mga fans ay entitled sila sa mga detalye ng buhay ng mga celebrities na iniidolo nila? Ang sagot dito ay dahil sa mga parasocial relationships. Ang parasocial relationships ay mga one-sided na relationships kung saan nakakaramdam tayo ng connection sa mga celebrities na para bang kaibigan natin sila. Dahil sa teknolohiya, mas madali na tayong makakonect sa mga celebrities na iniidolo natin through social media. Ang ibig sabihin nito ay minsan pwede na tayong makakuha ng insider's view sa kanilang personal lives. Mula sa mga engagement celebrations hanggang sa family vacations, lahat yan pwede nating makita, all with just a few taps. Yung access na ito ay nagbo-blur ng mga boundaries sa pagitan ng public persona ng isang celebrity at ng kanilang mga personal lives. Kaya minsan nagki-create tayo ng emotional connection sa mga taong hindi pa natin nakikilala, ever. Kala ko ikaw ay akin. Kaya hindi na rin nakakagulat na ang mga breakup ng mga long-term couple, katulad ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ay nakakreate ng isang napakatinding emotional response sa kanilang mga fans. Actually, kahit nga hindi mga die-hard fans, ay naapektuhan at na-shock sa balitang ito. Ang dahilan dito ay kung paano pinapanood ng mga tao ang pag-develop ng kanilang love story throughout the years. At ngayon na tapos na siya, natural lamang na makaramdam ng lungkot at devastation ang mga tao dahil pakiramdam nila ay parte din sila sa journey ng mga nag-iibigan na ito. Why are you crying? Pero reality check, hindi tayo kasali. At pag ang mga tao ay nagpo-form ng napakatinding parasocial bonds with celebrities, ang mga neural pathways sa ating utak na associated with interpersonal attraction at connection ay na-activate. Kaya sa isang eksperimento kung saan pinapakitaan ang mga tao ng pictures or videos ng mga celebrities, ang parte ng utak nila na associated with social cognition o yung pagkakilala sa ating mga kaibigan at reward system na para bang may maganda tayong ginawa, yun yung mga na-activate. At kaya nga yung Rico Yan at Claudine Barreto tandem na siyang pinakamalaking love team sa Pilipinas noong 90s ay naging trending recently nung lumalabas yung mga old movie clips sa internet. Sino ba naman ang hindi maaaliw? Yung on-screen romance nila ay nag-shift into a real-life romance. Kaya marami talagang naapektuhan. Kaya nung namatay si Rico Yan noong 2002, hindi lamang loss para kay Claudine, pero pati na rin sa mga tao na feeling nila ay connected sila sa kanilang love story. Kaya sa konteksto ng mga celebrity breakups o mga trahedya katulad nito, pati ang mga fans ay nakakaranas ng pagluluksa. Maraming pag-aaral ang nakakakita na ang mga tao ay nakaka-experience ng totoong pakiramdam ng pagkawalan. Similar sa pagmumorn natin
pag meron tayong namatay sa ating pamilya. At ang mga celebrity events at issues na ito ang siyang nagpapakita na ang mga fans ay pwede talagang magkaroon ng totoong emotional investment sa kanilang mga idolo, kahit ang relationship lang nila ay through social media at public appearances. Paano tayo makaka-recover or magko-cope pag nakakaramdam tayo ng lungkot dahil sa breakup, whether it's our own o sa mga celebrities na pinapanood natin? Maraming nare-recommenda ang mga psychologists. Ang isa dito ay ang social support na pag-lean sa ating friends and family. May isang pag-aaral na na-publish sa journal na Health Psychology ang nagpapakita na ang mga taong merong strong social networks ay may 50% higher chance of survival compared sa mga taong wala nito. Additionally, isang research naman na na-publish sa Journal ng Psychological Science ay nagpapakita na ang mga tao na nagre-report na meron silang social support network ay nakaka-experience ng mas mababang level ng kalungkutan at mas mabilis ang recovery galing sa mga traumatic experiences. Pwede rin tayong mag-practice ng self-care at gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang physical exercise ay nagpapataas sa brain-derived neurotrophic factor na nagsusuporta sa neuron growth at recovery. Ang mga mindfulness practices din, katulad ng meditation, ay nagpapakitang nagpapababa siya ng activity sa brain's default mode network at nababawasan nito ang sakit na nararamdaman natin. Pwede rin tayong gumawa ng bagong memorya at bagong routines through new experiences. Ang mga bagong social interactions na positive ay nagpapataas ng oxytocin at dopamine, kaya makukontra nito ang pagbagsak nila na pwedeng mai-cause ng breakup. So pwede nitong pagandahin ang ating mood. Ang mga pagbabago na ito ay pwedeng makatulong sa ating utak na gumawa ng mga bagong pathways para masuportahan ang ating emotional resilience at matulungan tayong mag-move on. Mahirap naman talagang mag-go through sa isang breakup at pwede niyang maapektuhan ang maraming aspeto ng iyong buhay. Why are you crying? Kaya kailangang seryosohin ito at gumawa ng seryosong effort para makarecover. Pero, pwede pa bang makarecover ang ating mga utak pagkatapos ng isang breakup? Katulad nga ng sinasabi ng mga tao, time heals all wounds. Kaya, over time, pati ang utak natin pwede ding makarecover. Daddy, chill. Ang neuroplasticity ang nag-aalaw sa ating mga utak na makapag-adapt at makarecover kasi nakakagawa siya ng mga bagong neural connections na makakatulong sa atin para mag-move on. Merong tinatawag na cognitive restructuring therapy na isang uri ng counseling na pwedeng magbago ng mga negative emotions at behavior pagkatapos ng isang breakup. Hinahayaan nitong ma-recognize natin ang mga unhealthy patterns of behavior na pwede nating mabago. Sa paggawa ng mga bagong brain connections, pwede nating mapalitan ang mga painful memories and feelings ng mga mas positive para pwede tayong makapag-move forward sa paraan na mas healthy. At ang neuroscience sa likod ng mga celebrity breakups ang nagbibigay sa atin ng eksplanasyon kung bakit ang mga fans at mga bashers ay hindi kayang tigilan ang mga balitang ito. At dahil ang internet ay parte na ng ating araw-araw na buhay, ang phenomenon na ito ay definitely here to stay. Kaya kung ang heartbreak ay nangyayari sa iyo o sa isang celebrity, pareho lang ang nangyayari sa mga utak natin. So I hope that we can choose to be kind. But what do you think? Ano ba ang latest pagdating sa celebrity romantic whirlwind na kailangan nating mabalitaan? Ikaw ba, naranasan mo na ring sumakay sa roller coaster ng pag-ibig? Let us know your thoughts in the comments section below.